Hi guys! So today, ikakwento ko sa inyo kung paano ko ginawa itong aking mga reading materials na naka-tar papel. So let's go! So first and foremost, magli-layout ka or kukuha ka ng mga na-layout na din ipiprint mo siya 3 by 3. Tapos gugupitin mo siya, tapos didikit-dikit mo na para maging tar papel. Tapos pagkatapos mo siyang madikit-dikit lahat ng pages na yun, so ganyan na po ang next step. So kung wala kang machine na malaki para sa pang-cover ng iyong reading materials na naka-tar papel, so ganyan po, imamano-mano mo siya using packing tape para maging durable siya. Hindi lang isang batch ng bata ang kaya niyang silbihan, kundi ilang taon din ang kanyang itatagal. So, ganyan. Pagkatapos mo sa unahan, sa likod, lalagyan mo din yan para mas maganda. Tapos, importante na lagyan mo ng ilang layers dito sa baba at meron din sa gilid at sa taas kasi kung wala, magbe-wave yan. At pag nag-wave siya guys, hindi talaga siya magandang tingnan. So, tingnan nyo po ito ha. Ito po ang nasa front page, nasa unahan. So, meron tayong ilalagay dito sa taas niya na kung saan tayo magbabind gamit ang heavy duty na stapler. So yung heavy duty na stapler yung kayang mag-punch ng up to 210 pages ng papel. So yan yung ginagamit kong pang-bind dyan. So yan sa front page ng inyong tar papel, kumuha kayo ng scratch nyo na illustration board or laminated film na hindi nyo ginagamit dyan. Lagay nyo sa taas kasi dyan kayo magpa-punch. Kailangan may matigas na bagay dyan kasi kung diretso sa papel ang inyong staple wire, babaon yan, katagalan, matatanggal yung front page. So, kailangan may matigas doon sa taas kung saan naka yung stapler. So, next po, ito po ay yung pinakahulihang page ng inyong reading material. So, dito po, kung nakikita nyo, nilagyan ko yan sa taas, sa baba, at sa mga gilid para maging matigas siya. Hindi siya magwe-wave. No po? So, ganyan po iyan kamatrabaho. Pero it will be worth it. Ilang years din ang itatagal nito. Basta wag lang maulanan, wag lang mabagyo, wag lang mabasa. So, tapos na yun. So, pag natapos nyo na lahat ng pages at na-secure nyo na safe na ang inyong front at saka ang pinakahuling page ng inyong reading materials. So, mag-start na tayo sa part ng pagbabind. Excuse me. So yan, sinisecure ko lang yung bawat page na nakadikit siya using scotch tape. Para pag-bind natin mamaya using stapler, hindi siya gagalaw. So yan po, let's secure and secure and secure it using scotch tape para hindi siya gumalaw. And taran! Tapos na. At gagamitin na natin ang ating heavy duty na stapler. So yan po. Yan po ang heavy duty na stapler na kaya mag-punch up to 210 pages. At yung kanyang bala po na gagamitin nyo ay nakadepende kung ilang pages po ang inyong or gaano kapal ang pages na inyong i-bind. So yan po. So the first line. Sa first line po, yan lang muna sa taas. So that's siguro mga 1/2 inch yung sa taas lang. So yan po, let's staple and staple and staple and staple, the staple. Okay, stapler na natin yan. Kasi kailangan po may awang ang pagitan ng layer ng pag-stapler mo. Kasi yung sa gitna, yung space na nasa gitna na walang stapler, dyan natin ilalagay later yung stick na gagamitin natin na pangkabit doon sa ating reading material stand. Sana po. So yan na. Second layer na. Sa baba naman. So yan. Ang stapler po na ito ay power saving na pero minsan kailangan mo lang talaga siyang diinan pa rin. Kasi minsan hindi bumabaon ng maayos yung staple wire. So yan po. And go! And okay, bumilis siya. At ayan na po, pagtapos na, ang next step mo dyan is mamartilyuhin mo siya, be. Kasi, para safe. Kasi minsan, di ba, may tumataas na staple wire. Tapos pag nahawakan mo, pwedeng
masugatan ng kamay mo. So, for the safety ng mga bata at for the safety mo rin, so gawin mo yan. So, ayan, tapos na siya. Tapos na siyang mag-stapler. Tapos na. O, diba? Mabilis lang siya. Mabilis lang dito sa video. Pero pag ikaw ang gumawa, matagal yan. Kailangan yan ng mahabang pasensya. So, yan. At doon sa space na iniwan natin, ilalagay na natin ang stick. So, ayan. Kapag ang gagamitin nyo pong stick ay kawayan, pumili po kayo ng variety ng kawayan na matibay. Kasi magkakaiba-iba po ang pangalan ng kawayan at magkakaiba din ng kanilang tibay. So, pumili ka ng variety na matibay. So, yan. Tapos na, guys. Bye! Ay, hindi pa nagpo-post pa. Feeling maganda. Huh. Okay, all done, well done. Goodbye.